Iniimbestigahan na ng PIDEA ang mga viral video ng mga nangisay matapos humithit ng isang uri ng sigarilyong kung tawagin ay tuklaw. Ang tingin po ng PIDEA, posibleng may ibang halo ang tinatawag na black cigarettes. Saksi, si Mark Salazar. Viral ngayon ang video ng lalaking ito na tila naninigas at umiiyak habang hawak ng ilang tao sa lungsod ng Taguig. Ang lalaki, pinahit-hit umano ng isang rider ng sigarilyo na kung tawagin ay tuklaw. Matapos nito'y ganito na raw ang sinapit ng lalaki na dinala sa ospital. Bago yan, ay may insidente na rin ng 3 kabataan na nakuhanan ng video habang tila kinukumbulsyon sa tabing kalsada matapos din umanong humithit ng tuklaw na tinatawag ding black cigarette. Nangyari yan sa Puerto Princesa sa Palawan. Ayon na rin po dun sa 2 minors natin na victims, after nilang hit-hitin yung alleged dinidescribe nila na cigarette, doon na po nagsimula mag-iba yung pakiramdam nila at yun na po, mag-start na po yung seizure-like episodes nila o yung panginginig ng katawan nila na hindi nila makontrol. Ang PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency alam na rin ang mga insidenteng ito ng mga kabataang ikangay na tuklaw. Ayon sa PIDEA, ang tuklaw ay nanggagaling sa Northern Vietnam at tinatawag doon na tuoklaw. Ang uri ng tabakong gamit dito mas malakas kaysa ordinaryong sigarilyo. Ayon sa Agence France Presse, ang tuoklaw ay karaniwang hinihit-hit gamit ang malalaking bamboo pipe. Ayon naman sa ilang artikulo online, hindi raw ito hinihit-hit na parang ordinaryong sigarilyo at dapat hinay-hinay lang dahil lubha itong matapang. That's 9% yung nikotina niya as compared to the regular cigarettes na around 1 to 3% nicotine lang. So, dun mo makikita na mataas talaga ang concentration ng nicotine sa tuklaw cigarettes. Bakit to ganun kataas? Because of the plant na ginamit dyan, yung Nicotina rustica. As compared to Nicotina tabacum, na yan yung ginagamit for ordinary cigarettes. Hinihintay ng PIDEA ang resulta ng lab test ng sample ng hinit-hit na mga nangisay na kabataan. Pero may suspetsya na ang PIDEA, posibleng may ibang halo ang black cigarette na kanilang hinit-hit. Kung talagang black cigarette o tuklaw cigarette lang ang hinit-hit ng mga kabataang ito, malakas na rin ang tama pero hindi para mangisay ng ganito. Posibleng mga cannabis, shabu and cocaine, there are also hallucinogenic effects po. So depende sa resulta ng laboratorio, depende sa katawan ng tao, yun yung maging epekto sa tao. There could be seizures, there could be hallucinations. So, tinanong naman natin yung kasama rin nila na nanginig. May mga binabanggit naman siyang kung saan niya nakuha, pero subject for investigation pa natin para ma-confirm talaga natin kung kanino nang galing talaga itong alleged na sigarilyo na hinit-hit. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng PIDEA. Sinisilip din nila ang bentahan ng tuklaw online na sa pagkakaalam ng PIDEA ay hindi raw kasama sa mga regulated na sigarilyo sa merkado. Nagbuo na ng Special Task Force ang PNP para sa kasong ito na pangungunahan ng PNP Puerto Princesa at gagabayan ng PNP Mimaropa. Kailangan pa ng masusing investigasyon ho dyan kasi maaari hong naging adventurous lang itong mga ito. Or there could be a possibility na may nais mag-smuggle ng mga prohibited items sa ating bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Kooperasyon sa National Defense at mga kasunduan para sa turismo at space research ang ilan po sa mga nilagdaan sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa India. Saksi lahat, si Salima Refra. Salima? Pia, namaskar dyan sa inyo sa Pilipinas. Alas 8 na nga ng gabi dito sa pamosong India Gate sa New Delhi, sa India, kung saan nga may mga watawat ng Pilipinas bilang pagbati sa state visit ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga oras na ito, dumadalo ang Pangulo sa isang dinner banquet na inihanda para sa kanya sa presidential residence. Kanina, nakapulong ng Pangulo ang Bharatiya Janata Party, ang pinakamalaking political party dito sa India. Pero bago yan, 13 kasunduan ang pinirmahan ng Pilipinas at India ngayong ikalawang araw ng state visit ng Pangulo.
Puno ng kultura ang ceremonial honors para kay Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita siya sa Rashtrapati Bhavan, ang presidential residence ng India. Formal siyang tinanggap ni Indian President Draupadi Murmu at Prime Minister Narendra Modi at iba pang matataas na opisyal ng India. Kasama rin ang Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng gabinete. I think it is a reaffirmation of the alliance and the partnership that we are strengthening. Sa Hyderabad naman ay nagpulong sila ni Prime Minister Modi. Hinarap din sa kanila mga kasunduan, kabilang ang deklarasyon ng strategic partnership ng dalawang bansa at plan of action sa implementasyon nito. 4 sa mga kasunduan ay tungkol sa pagpapalakas ng national defense. May 3 terms of reference para sa pag-uusap ng mga sandatahang lakas ng Pilipinas at India at mas pinaigting na maritime cooperation sa mga Coast Guard ng dalawang bansa. May mga kasunduan rin sa digital technology, science and technology, legal assistance, at transfer ng sentenced persons, tourism, culture, at space research. We express satisfaction over the rapid pace of the Philippines' ongoing defense modernization and the expanding capabilities and footprint of India's indigenous defense industry as a partner in this undertaking, exemplified by our BrahMos project. India and the Philippines are friends by choice and partners by destiny. From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Nagpasalamat rin ang Pangulo sa tulong at suportang binibigay ng India sa Pilipinas, tulad ng declaration of support nito sa Arbitral Award ng Pilipinas sa South China Sea at pagligtas sa mga tripulanteng Pinoy na binihag ng Houthi. Dumaan din ang Pangulo at ang kanyang delegasyon sa Rajghat o Mahatma Gandhi Memorial. Suot ang tradisyonal na telang tsinelas sa mga Indian at alinsunod sa tradisyon, nag-alay ng bulaklak ang Pangulo at unang ginang sa tinaguriang ama ng Indian independence. Piya ang manghikayat naman sa mga investments at negosyo ang hangad ng Pangulo sa pakikipagpulong bukas sa Indian business community. Dito yan sa New Delhi. Bukas naman ng gabi ay magsasalita siya tungkol sa Fort Hossings. At live mula nga dito sa New Delhi sa India para sa GMA Integrated News. Ako si Salima Rafra, ang inyong saksi. Gustong palitan ni Senator Erwin Tulfo ang buwan ng ayuda sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng isang bagsak na puhunan sa negosyo. Ang sagot dyan ng DSWD sa pagsaksi ni Dano Tingkungko. Dahil walang trabaho at gustong mapag-aral ang mga anak, nag-apply ang ina ni Kate sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps noong 2019. Sa education po namin, binibili po ni Mama yung ng mga gamit po namin sa school pag may natatanggap po siya. And yung sa health naman po namin, yung mga gamot po, nakakabili din naman po siya. And also yung mga ibang kailangan po namin sa bahay. Like yung mga bigas po. Pero may kondisyon ng ayuda, tulad ng pagdalo sa mga family development session para mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Nagtuturo po yung mga municipal link po ng iba't ibang pamamaraan po kung paano po namin magagamit yung mga cash grant and also po and tinuturuan din po nila ang mga 4Ps beneficiary po na maging aktibong mamamayan po, hindi lang po in terms ng education, in terms din po ng pagiging huwarang pamilya po. Ngayon, graduate na ng Office Administration si Kate at planong tumulong sa pamilya lalo't 7 taon lang ang maximum na tagal ng pagtulong ng gobyerno. Pero kung si Senator Erwin Tulfo ang tatanungin, dapat buwagin ng tuluyan ang programa. Imbis na buwan ng ayuda na may kondisyon, magbigay na lang anya ng isang bagsak na puhunan sa negosyo. Yung pang isang taon nila matatanggap, ibigay mo na ng lump sum at bahala ka na dyan. Pero bago mong bigyan sila ng budget, kailangan alam nila, sabihin nila kung anong gagawin nila sa pera na yun at may training po sila. Pero tanong ng DSWD, ngayon pa babubuwagin ang programa kung malinaw naman ang benepisyo nito? Walang reason na talagang i-scrap or buwagin ang programa kasi napatunayan that Pantawid Pamilyang Pilipino Program can contribute, no, para mabumaba ang ating
poverty incidence. Katumbas ng 3 milyong Pilipino ang matatanggal sa kahirapan dahil sa tulong ng 4Ps ayon sa DSWD. Hindi lang kasi ito tungkol sa pagbibigay ng pera. Kabilang sa kondisyon nito ang tiyakin ng mga magulang na nag-aaral ang mga anak at regular na bumibisita sa health center ng ilang taon habang nasa ilalim sila ng 4Ps. Ang edukasyon at kalusugan at ang itinuturo sa kanila sa mga session ang kayang bumasag sa kahirapan. Hindi tulad ng pera o puhunang maaaring maubos sa wala. Mahirap po yung one time kasi hindi mo maa-assure na talagang tuloy-tuloy yung pag-aaral ng mga bata. Pero at least ngayon, susundan mo Susundan mo at talagang madidevelop yung yung behavior. Yun naman ang purpose ng 4Ps yung behavior change. Na talaga yung mga magulang kahit mahirap, di ba? Mabigyan lang ng pagkakataon na makapag-aral ang mga anak, di ba? Talagang talagang magsusumikap. Ang mahalaga ayon sa DSWD ay maiahon sa kahirapan ng mga benepisaryo kaya tuloy-an niya ang pagrepaso sa 4Ps para masiguro ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Dana Tingkung ko ang inyong saksi. Tinawag na matinding kabalintunaan ni Pablo Virgilio Cardinal David ang pagkaso sa may hirap na nagsusugal. Gayong gobyerno anya ang pinakamalaking promotor ng online gambling. Nasabi po yan ng kardinal sa kanyang post tungkol sa lalaking nasawi matapos hanapin ng amang naaresto dahil sa pagkakarakrus. Saksi, si Jonathan Andal. Pumukaw sa atensyon ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ang sinapit ng pamilya ng 20 anyos na estudyanteng si Dion Angelo Ojelo na namatay sa leptospirosis. Lumusong siya sa gabaywang na baha para hanapin ang amang bigla na lang daw nawala noon. Pero naaresto pala ang ama dahil umano sa pagkakarakrus. Ayon sa kanyang pamilya, biktima ang ama ni Jello ng tinatawag daw na pansakto ng mga pulis. Nagulat ako, bakit ka nakadetain? Tapos tinago ka pa ng 3 araw ni hindi ka man lang pinakontak sa pamilya mo. Hindi po kami gumagawa ng mga ganong insidente, yung sinasabi nilang pangsakto o kukuha na lang kami nung sino-sino mang tao dyan para gawin namin for accomplishment. Pansamantalang nakalaya ang ama ni Jello pero maharap pa rin siya sa kaso ng iligal na sugal. Ang Presidential Decree 1602 noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang batas na nagtakda ng mas mabigat na parusa sa illegal gambling kabilang ang karakrus. Ginawa raw ito noon para labanan ang salot ng lipunan na umuubos daw sa pera ng mamamayan. Sa kanyang post sa social media, ipinunto ni Cardinal David na mahihirap lang ang biktima ng batas na ito. Katulad din daw ng oplantokhang ng nakaraang administrasyon kung saan ginawa raw kota ang mga drug suspect para ma-promote sa serbisyo. Sabi ni Cardinal David, ilang dekada na ang lumipas pero walang naaresto ni isa sa mga malalaking gambling lord. Isaan niyang matinding kabalintunaan na habang kinakasuhan ang mga mahihirap na nagsusugal ng karakrus, wala naman daw tayong magawa sa gobyerno na promotor raw mismo ng sugal gaya ng online gambling sa pamamagitan ng PAGCOR. Hiningan namin ng tugon dito ang PAGCOR pero wala pa silang sagot. Hinihingan din namin ng tugon dito ang PNP pati ang Malacanang. Nito lang Pebrero, pinawalang sala ng Korte Suprema ang 2 lalaking akusado rin ng pagkakarakrus. Dapat lang daw ito, sabi ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen. Dahil bukod daw sa hindi sapat ang ebidensya laban sa dalawa, nakapagtataka raw kung bakit pinarurusahan pa rin ang mga nagkakarakrus, gayong pinapayagan naman ang pagsusugal sa mga kasino. Ang ganitong sistema, target lang daw ang mga mahihirap na hindi kayang maglaro sa mga lisensyadong establishmento. Napansin din ni Justice Leonen ang pattern sa ilang kaso ng mga pag-aresto dahil sa karakrus na ang kadalasang kasunod daw ay tila lehitimong warrantless search kung saan nakukuhanan ng iligal na droga ang mga naaaresto. Hiningan namin ng datos ang PNP kung ilan na ang mga nahuli nila sa karakrus pero wala pa silang tugon. Nakaburol ngayon si Jello at ang gusto muna ng kanyang pamilya, magkaroon siya ng maayos na libing. Panawagan ni Cardinal David, ipagdasal ang pamilya ni Jello at maging ang ating mga sarili para matigil na aniya ang pagtaas ng pagbaha ng kawalang katarungan para wala na raw kabataan katulad ni Jello ang mapagkaitan ng kinabukasan dahil sa kabalintunaan ng sistemang nagpaparusa sa mahihirap at pumuprotekta sa mga makapangyarihan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Iminukay ng Department of Agriculture na itaas ang taripa sa imported na bigas para protektahan ang mga lokal na magsasaka.
May good news naman ang Philippine Statistics Authority sa usapin ng inflation rate. Saksi si Sandra Aguinaldo. Mas mabagal na pagmahal ng kuryente, LPG, pagkain at non-alcoholic beverage. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nakatulong ang mga yan kaya umabot lang sa 0.9% ang inflation rate nitong Hulyo. Pinakamabagal sa loob ng halos 6 na taon o mula noong October 2019. Nakaambag din sa pagbagal ng inflation ang 20 pesos kada kilo ng bigas para sa mga piling sektor. May impact siya. Ang nakikita namin, particularly dito sa regular milled rice, kasi siya yung substantial na talagang bumaba yung presyo. May ambag din ang pagbaba ng gasto sa transportasyon. Pero tandaan, may pagmahal pa rin ng bilihin, mas mabagal nga lang. Ayon sa PSA, kung mababa ang inflation, hindi nangangahulugan na mababa rin ang presyo ng lahat ng bilihin. Nananatili raw mataas ang presyo ng baboy, manok at isda. Ano po sa experience nyo ang mahal? Baboy, mahal ma'am eh. Pati manok, bangus, 250 na. Dati mga 180 lang. Kasi may mga items nga tayo na medyo substantial yung pagtaas. No? I mentioned kanina yung presyo ng baboy. Ang ating presyo ng pork per kilo, ano? Ang tinatrack namin, for example, yung kasim. Ang ating average price noong July ay nasa 371 pesos average for the Philippines. Pero noong July last year, ito ay nasa 335 pesos lang. Nagsimula na ring maramdaman ang pagmahal ng gulay dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa ngayon, inaasahang mananatiling mura ang bigas, maliban kung matuloy ang pagtataas ng taripa sa imported rice. Pag may i-increase yung tariff, ang implication niya is that there will be an increase in the retail price. So titingnan natin kung gaano kabilis ang increase. Ang mungkay ng Department of Agriculture mula sa 15%, gawin munang 25%. At kalaunay gawing 35% ang taripa sa imported na bigas. Layo nitong protektahan ang mga lokal na magsasaka ngayong masyadong mura ang presyo ng bigas sa world market. Sa presyo ng bigas, hindi naman yan kagad mararamdaman dahil it will take some time bago makarating yung bigas na imported na mas mataas ang taripa. Inirekomenda ring itigil ang pag-aangkat ng bigas sa loob ng 45 hanggang 60 araw simula sa anihan sa Setyembre, alinsunod sa inamyendahang Rice Tarification Act. Sa Section 3 ng Republic Act 12078, pag maraming pumasok na imported na bigas at local production, the President may temporarily halt or stop importation of rice. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas kahit itigil muna ang importasyon. Pabor naman daw dito ang Federation of Free Farmers, pero sana raw ay dati pa itong ginawa para hindi gaanong bumagsak ang presyo ng palay. Dapat talaga yung una nating tulungan yung mga farmers kasi sila yung naghahatid ng pagkain natin sa hapagkainan. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Para maiwasan ang nangyaring kalbaryo sa North Luzon Expressway dahil sa baha noong isang buwan, inatasan ng Transportation Department ng NLEX Corporation na linisin ang mga baradong daluyan ng tubig malapit sa expressway. Saksi si Joseph Moro. Nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX nang manalasa ang bagyong Krising na sinamahan ng epekto ng habagat. Kung hindi nalubog sa baha, naipit ng 6 hanggang 12 oras sa mga sasakyan. Para hindi na maulit, inutusan ng Transportation Department ng NLEX Corporation na linisin ng mga baradong daanan ng tubig na nagkumpulan malapit sa NLEX. Isa ang creek na ito dito sa Valenzuela sa 11 mga lugar sa Valenzuela at May Kawayan, Bulacan na barado na. Kaya naman kapag may tuloy-tuloy na pag-ulan tulad ng isang buwan, itong mga creek na ito umaapaw sa NLEX. Tulad dito sa Mapulang Lupa Creek na katabi lamang ng NLEX na nasa 1 kilometro rin na daanan ng tubig. Sako-sakong basura na ang nakuha dito simula kahapon. Mababaw na rin ang creek dahil sa burak ng ilang bahagi tumigas na. Itong ginagawa namin, clearing and dredging, sabay na. Pinagtutulong-tulungan ng linisin ng mga baradong daluyan ng tubig ng mga City Hall ng Valenzuela at May Kawayan, Bulacan.
Ayon sa DOTR, dapat ay regular ang paglilinis sa mga daluyan ng tubig. Ang importante kang dito, kailangan bilisan kasi habang hindi pa bumabagyo ulit, hindi pa lumalakas ang ulan, minimize na natin yung bara. Tutulong na rin ang MMDA at magpapahiram ng gamit at mga tauhan. Pag naipit kasi yung traffic at nag-extend dito sa Balintawak hanggang EDSA, marami po tayong kababayan din na naiipit sa traffic. Ang NLEX Corporation naman, patuloyan nilang makikipag-ugnayan sa pamahalaan para maipatupad ang mga flood control measure. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mababa pa rin ang chance na maging bagyo ng low-pressure area na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Pulitong namataan sa layong 715 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Ayon sa Pag-asa, posible itong lumapit o tumawid sa Luzon sa mga susunod na araw. At mababa man ang chance na maging bagyo, dapat pa rin maging alerto dahil magdadala ito ng maulang panahon habang lumalapit sa lupa. Ramdam na ang epekto ng trough ng LPA sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. At dahil may bagong sama ng panahon sa loob ng PAR, unti-unti nang bumabalik ang ihip ng habagat. Base sa datos ng Metro Weather, umagang bukas may mga pag-ulan na sa Bicol Region, Quezon Province at ilang bahagi ng Visayas. At bandang tanghali, magsisimula ng tumaas ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa. May heavy to intense rains guys sa Northern at Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Kaya maging handa sa posibleng pagbaha o landslide. At dito po sa Metro Manila, posible pa rin umulan bukas lalo na sa hapon o gabi dahil sa mga thunderstorm. Natuldo ka na ang 7 taong panloloko ng umano'y peking doktor sa mata matapos ireklamo ng dati niyang pasyente. Saksi, si John Consulta, exclusive. Huli sa akto habang nag-i-examine ng pasyente, ang suspect na umano'y isang peking doktor sa mata. Ayon sa NBI-NCR, dating naging pasyente niya doon na nagbigay sa amin ng info na hindi naman gumaling, no? Hindi naman nagkaroon ng corrective yung kanyang pinatingnan when we accosted him at tinanong namin kung meron siyang lisensya. Una nagpakita siya ng PRC card. But when we confronted him na meron kaming certification, he admitted to us na wala at peke yung kanyang card. Na-recover ang 5,000 pisong mark money habang kumpiskado naman ang kanyang mga equipment. Since 2018, since mga 7 years na, and is charging 5,000 pesos. Kung meron ka pang kukuning lens, ay ibang ibang bayad. You can just imagine kung may sinasabi siyang corrective at hindi naman epektibo. And in some cases, may mga driver dito na nagpapatingin ng mata. May mga iba na kailangan dun sa requirement nila sa kanilang trabaho. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng suspect na naharap sa patong-patong na reklamo. Charge namin siya for violating the violations of the optometry law and then yung use of falsified document, yung card. Nakakulong siya ngayon. Na-inquest ito at nakakulong siya ngayon. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.